Yes, actually, in relation to that, yung freedom of expression, pagpapahayag, etc. Isa sa mga nangyari to kay Percy, diba? Congressman Percy Sandanya when they criticized the Supreme Court dun sa decision sa unang impeachment. And now, si Senate President Tito Soto, may contempt charges because of yung... Prof. Dan, you might want to explain. Yan. No, as Prof. Shelo was saying, ang reaction ng certain members ng Congress doon sa unang decision about Sara Duterte's impeachment ay nag-earn ng inis from certain sectors kasi so yung mga si Percy Sandanya, si Heyderian if I'm not mistaken, and one other person gusto nilang ipasite for indirect contempt. Okay? Ano ba yung indirect contempt? Yung contempt, direct contempt, yun yung sa korte ka and you behave in such a way na hindi makapagpatuloy yung judge. You are misbehaving. Pwede kang i-cite for contempt. Ang indirect contempt ay yung may sinasabi ko, may ginagawa ka that tends to diminish faith in the legal system, in the justice system. Ngayon, kung sinabi mo daw na sabi I think ni Percy was, ang Supreme Court ay coddler ng mga Duterte. Kaya sila pinapano, no? May mga petitioners ang gusto nila is-cite for indirect contempt. Itong si Congressperson Percy Sandanya. So, yun magiging kaso yun, no? And again, nangyari na naman dito kay Senate President Soto. I'm not sure kung na-file na. Pero ang press release ay mga tanyag na abogado daw ay pupunta sa Korte Suprema para ipa-cite din for contempt itong si Senate President Soto. Is that a bad thing? Yan po yung sinasabi ko dati. And even the Supreme Court has said, meron tayong duty to point out kung ano yung mga mistakes sa Supreme Court. Why? Can we criticize the Supreme Court? Yes. Dahil alam naman nilang hindi naman sila mga Diyos Mga tao yan and they make mistakes. And sometimes, they reverse their decisions kasi na-realize na mali sila. And I think itong bagong resolution nila on the impeachment case is a sign. Dahil nag-temper sila Medyo nag-break sila doon sa tono nung initial decision nila. At medyo may binawi sila na mga controversial statements from their earlier decision. So, okay lang. And yan yung product ng kritisismo. Di ba? Hindi Wait, yung sino ka ba? Let's let Gabe, kasi alam mo naman yan, tatay, so he has to attend to some stuff. Huwag kailangan magpalit ng diaper. Nagising daw po kasi ulit yung anak ko, so I have to go. It has been a pleasure talking to you both. Maraming salamat po sa mga nanonood. And I wish to keep doing this on a regular basis. Nag-i-enjoy po ako. Yes. Let's have a regular. Very cathartic po pala ito. Oo. Prof. Dan, it's such an honor to speak with you today. Salamat po. Salamat Doc, see you around po. Thank you, Gabe. See you. Okay, bye-bye. Good night. Ayan, sige, Prof. Dan. Ayun na, I was saying, hindi dahil galing sa Korte Suprema, hindi mo pwedeng punahin. Okay? Final sila, hindi dahil tama sila. Final sila dahil wala ka nang aakyatan na korte. But they can be wrong and it's our duty to point them out. Lalo na sa aming mga nagtuturo. Di ba? Oo. And balik tayo dyan. Una, multi-level yan. Kakayahan natin, karapatan natin bilang citizen na mag-demand sa gobyerno natin at magsabi ng kritisismo. At yan po ay parte ng konsepto na tinatawag nating accountability. Mas maganda yata minsan isang session unbundle natin what accountability means. Kasi sabi niya kanina, wag ako mag-suggest ng policy, mag-demand ako ng accountability. But that's precisely what accountability means. In fact, it's more than accountability kasi hindi ka lang nag-criticize at nagde-demand, nagbibigay ka pa ng alternative. That's being a productive citizen. Kasi binibigyan mo na sila ng alternative solution. Di ba? Especially in this show, di ba? Hindi naman ito banat lang ng banat Yes. We have alternatives. Ito pwede niyong gawin. Yes. Kaya nga, for example, ito, sabi niya kasi gunggong daw ako Gusto mong magkagyera, dapat mauna ka. This is the traditional stupid line na pinapakalat nila. At least, Nello,
nagtatago ka naman sa pangalang Nelo, watch the previous episode na pinakita natin, no? At pinaliwanag natin kung bakit napakababa ng likelihood na sinasabing magkakawar. Yan ang ginagamit na naratibo para mababain ang confidence at sabihin ng mga Pilipino na tanggapin na lang natin yung pangbubuli ng China. In the same way na attitude yan ng mga bully na pagbigyan lang ang mga bullies, diba? Tanggapin mo na lang na mahina ka. Diba? But, as we said, if you look at the economic relationship, at kaya importanteng nag-aaral at tinitingnan yung mga iba't ibang datos para naku-confirm kung ano yung mga ganyang pinapakalat, no, na magkakagera. Ako pa yung gonggong. Nelo! Manood ka ng previous episode namin para madagdagan naman yung kaalaman mo bago ka nagko-conclude at nag-name calling. Okay? Yes, yan, mga name calling. Okay. Yeah, I mean, wala akong pakialam dyan kasi confident ako sa CV ko . You can check my CV. Kahit sabihin niyo pang bobo ako, I'm not gonna be affected by that. Kahit sabihin niyo pa sa akin araw-araw, naawa lang ako sa inyo. Kasi kailangan mas may, dagdagan niyo naman ng laman yung diskurso niyo. So huwag niyo akong sabihang gunggong ako dahil sa pag-a-assert ng karapatan sa West Philippine Sea. Dahil naniniwala kayo sa fake news na pinapakalat na just because panaglaban natin yung karapatan natin, magkakagera na. That's the most stupid thing that you can assert. Nelo? Go ahead, Prof. Dan. If you want to learn from history, hindi ko na nasabi the other night, nung panahon ni Hitler, nag-a-assert yan patinutulak niya yung boundaries ng Germany. At saka yung mga countries like the UK before Churchill came along, ang sinasabi nila, okay, pag binagbigyan mo yan, tatahimik na rin yan. Just let them have a little bit. Tatahimik na yan. Hitler did not stop. Kaya importante, natutunan na ba, mayroon ba tayong natutunan sa ating kasaysayan ng mundo is that you stand up to bullies or else they will run you over. Exactly. Diba? Kung nakuha na nila yung Kalayaan Island Group, why will they stop there? Hindi lang yan dahil kampe sila sa China Yan ang attitude na gusto nilang maging katulad na ma-internalize natin bilang mga Pilipino. Yung ginagawa ni Marcoleta, ibalik ko lang doon sa main theme natin, yung ginagawa ni Marcoleta kay Nutriban is an example of bullying and flexing na manahimik ka, senador ako, alam ko kung sino ka at saan ka nagtatrabaho. That's exactly bullying. Diba? But the thing is, naman lang walang kwenta or personal yung attack ni Nutriban, but ang ginagawa lang naman ni Nutriban ay ilatag yung mga tamang argument at yung mga counter-arguments sa sinasabi ni Marcoleta. But ano yung ginagawa niya? Nagpa-flex siya ng power and connection to threaten Nutriban. Diba? And that's the thinking And that's exactly what the Duterte did also during their time. Bully kami, sumunod lang kayo. Mananakot, diba? And ganyan yung thinking na ginagawa nila ngayon sa mga Pilipino. Wala tayong magagawa sa China pagbigyan na lang, ganon, diba? Exactly. And again, marami tayong pwedeng gawin short of declaring war. Wala pong gustong magsimula ng gera. So tigilan niyo yung kalokohang sinasabi niyo sa social media. Okay? But what we are saying is, it's just sad na instead na buhayin yung nasyonalismo at i-push yung karapatan natin bilang isang bansa, ay tayo din yung nagsabi, isuko na lang natin. Diba? yeah. And that's a very naive idea daw. Hello, look at economic connectivity ng mga bansa na to. Bago kayo magmatalino, nakawawa naman tayo kasi may mga workers tayo doon. Lahat ng gamit natin galing sa China. Saan ba galing yung ginamit ng China para create yung mga produkto na yan? Saan galing yung mga raw materials? Yung mga bansa na to ay mas connected economically. So you wonder whether they're gonna sacrifice yung economic connections na yan dahil sa pambubuli nila. They're just doing it para the more that they will have a control of the raw materials, the more that you give up your right, the more naaapihin ka. Diba? Ayan. And to go back to Senator Soto, no? Pwede ka bang mag-comment ng ganyan about the Supreme Court? I think so. Especially since, ang point kasi nila is, ang sole power na pwedeng, ang sole entity na may power sa impeachment ay yung House. Ang sa trial ay yung Senate.
So ang understanding diyan is that the rules of both houses, they have the power to write the rules kung paano gagawin ang impeachment, paano gagawin yung trial. Eh sa tingin nila, ang nangyari, yung Supreme Court yung nagsabi, ito yung gagawin nyo. Can they be offended by that? Can they criticize an opinion like that? I think so. Kasi and I share the view na parang nirewrite mo na yung Constitution. And I can say that. Mhm. I can say that because yun lang yung analysis ko eh. So, malamang hindi magpo-prosper yung case. Kasi worse things have been said about the court kesa na nakagalit. Kung tawagin mo yung justice as isang katutak na bobo, which someone did before, makakontent ka talaga niyan. But that is not what Senator So, hindi Soto pwedeng ad said. hominem. Hindi Oo, pwedeng. so true. Kung yun lang alam nyo, makakontent kayo. I shouldn't tell them this, no? Para makontent sila. Okay? Mm-mm. And that is again, part ng citizen, duties ng citizen, and more so, I think, part ng trabaho ng Senate President to stand by kung Yeah. anong tingin niya, yung duties ng power ng Senado. Plus, equal body yan, hindi naman mataas ang Supreme Court than the Senate. Oo. Mahalaga yung ganitong diskurso na nagpo-point out kasi kailangan to sa pagbabalanse ng power between branches of government. And at the same time, importante yung karapatan natin magpahayag, mag-criticize, at magpaalam sa gobyerno ng mga policy preferences natin. Dahil, that's the sovereign. Tayo yung pinakamataas above those three branches of government. Diba? So, Yun ang hindi maintindihan ng marami eh. alam mo, nakakatuwa. Naalala ko lang, and I have to mention this, kasi kahapon, during lunchtime, kausap ko naman yung taga Timor-Leste. Remember yung size ng kakakuha lang nila ng freedom nila years ago, diba, Independence, Prof. no? Dan? From Kailan Indonesia. yan, independence from Indonesia, and kasing laki lang sila halos ng Palawan, ang Timor-Leste. But sasabi nila, look, we're able to assert our right sa karagatan namin para makuha yung what is ours with respect dun sa oil. Kaysa you're talking of, boundary sa karagatan kasi nag-extract sila ng oil dyan eh. At ang kalaban nila dyan, Australia. If you're gonna compare the size, capacity ng Timor-Leste versus Australia, matatakot ka na sabi mo, sige, bigyan ng nasa Australia. Diba? But they asserted their rights. The same way they are asserting their rights sa Indonesia, na isa din sa pinakamalaking bansa. So kaliwat kanan nila, Australia, Indonesia, and yet they're winning. Kasi hindi nila give up yung karapatan nila bilang isang bansa. Sabi, yun yung sinabi, naalala ko sinagdalan. Sabi niya, maybe you can mention, you can learn a lot from us being a small country and yet able to assert our right. Diba? So wala po yan sa size. Nasa panindig. Without a navy. May navy ba sila? So kung yung mga senador nyo, sinusuko na agad ng Pilipinas, do we really think deserve natin sila bilang mga senador? Kakaya, diba? Sila pa yung gumagawa ng naratibo kung bakit kailangan panghinaan tayo ng loob. When, sa totoo lang, we should be asserting ourselves as an economic power. Sa human capital pa lang eh. Diba? Hindi mo sasabihin na, mga OFW naman tayo, mga DH, construction worker. Yun yung mga thinking na kailangan baguhin. Kasi kailangan mo ina-assert yung economic power mo. Hindi dahil construction worker ka or DH ka, wala kang economic power. You have economic power. Nung panahon ng 70s, kayang patigilan ng operation ng SM. Diba, Prof. Dan? Yes. May mga time na nagsasara yung SM dahil nagdi-demand yung mga manggagawa ng mas mataas na sweldo. Nung panahon ni Marcos, pag welgang bayan. Welgang bayan. Welgang bayan talaga. Pala. Diba? Walang trabaho, walang transportation. So, kasi may space sila to exercise their rights, diba? Yeah. Ako malilabel na naman tayo ngayong sosyalista, komunista. Okay lang. Diba? And so, because yung topic natin tonight is really about the freedom of expression, that civic space, pushback, demanding accountability. So, dito sa indirect contempt kay Senate President Soto, ang katulad ng sinasabi ni Prof. Dan, ito ay healthy component ng isang demokrasya eh. Diba? Yeah. And it wasn't designed to lord over us, ha? Itong type of government natin was not created para tumahimik ang taong bayan. And tapos,
hihirit lang tayo pag election. That's the worst interpretation ng democracy I've ever heard. Yan yung minimal. Yan yung minimal requirement is periodic free elections. My God, that was like the view in the 50s. Hindi na yun ganun ngayon. Oo. Saka nakakatawa. May mga nagsasabi din na, ba't siya tayong maingay? Wala naman tayong experience kasi we're in a university. Academe tayo. Oh my God. It's a profession in the same way na other profession Plus, participates in politics, diba? what makes you think na yun lang ang ginawa ko my entire life? Ikaw Diba? lang ba? Tayong dalawa hanggang ngayon. Di ba? Kahit nasa ano ka na. University professors po ay hindi lang nagtuturo. Lalong-lalo na sa mga state universities kasi we're expected to do extension services. Diba? At And may even iba-ibang before forma. Diba? And Even a lot before, of professors participate in policy and formulate policy. yes. Di ba? Hindi naman to ivory tower period eh. May mga ganun, pero hindi lahat ng professors ganun. But not us. I mean, tayong dalawa. Hindi pa pwedeng ma-impeach si Marcoleta. Senators are not impeachable officials. Pero pwedeng mag-file ng complaint, ethical complaint. Mga ethics, Senate. etc.